Magandang umaga mga mag-aaral. Maaari bang tumayo at para sa ating panalangin na pangungunahan ni Binibining Chikili? Amen! Panatilihin nakatayo ang mga sarili dahil magkakaroon na tayo na maikling ehersisyo na alam niyo ba ang katang ako ay may ulo? Yan! Mabuti naman kung gano'n. Kung kaya, simulan na natin. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ayan! Na-ehersisyo ba ang lahat? Mabuti naman kung gano'n. Bago mo po ang lahat, ay pakiayos muna ng hanay ng upuan at pakipulot na rin ng mga basura na nakikita sa sahig at itapon ito sa tamang lalagyan. Tapos na ba ang lahat? Maaari na kayong upo. Sino ba ang lumiban sa umagang ito class? Mayroon ba? Kung ganon, binibining sekretarya, pakilista ng mga pangalan at pakipasa ito pagkatapos ng ating klase. Naintindihan lang ba? Ayan. Para maging matibasay ang ating klase-class ay mayroon kayong dapat sundin. Ito ay ang mga aling tubig. Una ay ang makinig, makilahok, at kayo ay mag-focus. Naintindihan lang ba? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon, class, ano ba ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Binibining Ignacio, magaling. Tama ang iyong sagot. Ngayon, class, bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad. Ito ay ang tinatawag na message relay. Alam niyo ba ito? Mabuti naman kung gano'n. Kaya, magbilang ng isa akab. Ayan, may bilang na ba ang lahat? Kung gano'n ay maaari na kayong pumunta sa inyong grupo. Ayan. Ang gagawin nila, class, ay pumunta sa gilid ng inyong upuan at dahil sisimulan na natin ang ating pangkatang gawain. Ngayon, ang gagawin nyo ay ang nasa unahan ay ang magpapasa ng mensahe at ang nasa hulihan ay ang pupunta dito sa harapan at sisigaw o kanyang isisigaw ang kanyang mensahe na sagat. Yan, nakuha lang ba? Magaling. Ayan. Ang nakakuha ng tamang sagot ay ang pangalawang grupo. Tama ang kanilang sagot. Ito ay ang geografiya. Ngayon, sa pangalawang salita, magaling unang grupo. Kayo ang unang nakakuha ng tamang sagot. Ito ay ang variation. Ngayon, class, sa tingin ninyo, sa mga tamang sagot na inyong nakuha, ano kaya ang ating tutuo ngayong umaga? Binibining Gundao? Ayan, tama. Ito ay salik ng variasyon. Pero bago ang lahat, ay basahin muna ninyo ang mga layunin. Ayan, maraming salamat sa pagbabasa, class. Ngayon, pag narinig nyo ang salitang variasyon, ano ito? Magbigay ka ng ideya, binibining Marcosa. Magaling. Ang variasyon, ito ay ang pagkakaiba-iba ng anyo ng wika. Ngayon, ang salik ng variasyon ay may tatlong variasyon. Magbigay ka ng isa, Euro. Magaling. Ito ay geographical na variasyon. Ang pangalawa naman ay social na variasyon at ang pangatlo ay ang occupational na variasyon. Ngayon, talakayin natin ang bawat isa kung ano nga ba ito. Unang-una ay ang geographical na variasyon. Sa tingin mo, Aka, ano ang geographical na variasyon? Magaling. Sa tingin mo, Didal, tama ba ang sagot ni Aka? Magaling. Dagdag pa, class, ang geographical na variasyon, ito ay ang pagkakaiba-iba ng wika batay
ay sa lokasyon o geografiya. Ngayon, mayroong mga halimbawa ng geographical na variation. Ang mga halimbawa ng geographical na variation ay klima at panahon, ekonomiya, kultura, at wika. Naiintindihan lang ba, class? Mabuti naman kung gano'n. Pumunta naman tayo sa social na variation. Sa tingin mo, JR, ano ang social na variation? Magaling. Sa tingin mo, Marcosa, tama ang sagot ni JR? Magaling. Ngayon, ang social na variation, ito ay ang pagkakaiba-iba ng ng wika na nakabatay sa edad, edukasyon, at antas ng komunikasyon ng tao. At ang pangatlo naman ay ang occupational na variation. Sa tingin mo, Chabita, ano ang occupational na variation? Magaling. Tama yung sagot. Ngayon, ang occupational na variation ay ito ay tumutukoy sa o nakabatay sa kung ano ang profesyon o hanap buhay ng isang tao. At meron din itong mga halimbawa. Ang halimbawa nito, class, ay ang medical na variation, medical na larangan, legal na larangan, inhenyeria at agham, IT at teknolohiya at media at komunikasyon. Ayan, naintindihan lang ba? Mabuti naman kung gano'n. Wala na bang katanungan ang lahat? Kung gano'n, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ngayon ay magbibilang ulit tayo, magsisimula sa libra. Ayan, may bilang na ba ang lahat? Mabuti naman kung gano'n. Ang inyong gagawin, class, ay basahin ang panuto. Ayan, naintindihan lang ba? Okay. Ang unang grupo ay gagawa ng malikhaing pagsasadula, malikhaing tula, at ang pangalawang grupo naman ay maikling tula. At narito ang inyong mga pamantayan. Pamantayan sa malikhaing tula at pamantayan sa maikling pagsasadula. Ayan, naintindihan lang ba, class? Mabuti naman kung gano'n. Kaya, ang inyong 5 minuto ay nagsisimula na. Ayan, ang inyong oras ay natapos na. Kaya simulan natin ang unang grupo sa pagpresenta. Magaling unang grupo dahil naipresenta ninyo ng maayos ang inyong malikhaing tula. Ayan, pangalawang grupo, kayo naman ang kasunod. Mahusay pangalawang grupo dahil naipresenta ninyo ng maayos ang inyong maikling pagsasadula. Ngayon, gusto niyo bang malaman ang inyong mga score? Yan. Ang bawat grupo ay nakakuha ng 48 puntos. Ayan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ayan, wala na bang katanungan ang lahat? Kung ganon, ay ihanda ang inyong mga sarili dahil ako ang magtatanong. Ngayon, meron akong kahon dito. At sa kahon na ito ay nakapaloob ang inyong mga apelyido. Ngayon, bubunot ako ng isa. Ang nabunot ko ay si Limbaga. Ngayon, ang iyong katanungan, ibigay ang saklaw ng salit ng variasyon. Ayan, tama. Ngayon, ang pangalawang nabunot ko ay si Lindayam. Ang iyong katanungan ay ibigay ang halimbawa
ng geographical na variasyon. Magaling. At ang pangatlong nabunod ko ay si Soldevilla. Ang iyong katanungan ay, paano mo maisa sa buhay ang geographical, social, at occupational na variasyon bilang isang hinaharap na guro? Ayan, napakatumpak na inyong sagot. Bigyan natin ng very good clap si Soldevilla. Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, tatlo. Very good, very good, very good. Ngayon, wala na bang katanungan ang lahat? Kung ganon, ay magkakaroon tayo ng maikling passport. Kumuha ng kalahating papel at sagutan ang mga sumusunod. Ang una ay identifikasyon at ang kasunod ay enumeration. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot nito. Ayan, ang iyong 5 minuto ay natapos na, kaya ang mga papel ay ipasa na dito sa harapan. Wala na ba ang mga dagdag na katanungan, class? Kung ganon ay kunin ang inyong mga kwaderno at isulat ang inyong takdang-aril. Gumawa ng sanaysay tungkol sa mga salik ng variasyon at isulat ito sa isang buong papel at ipasa ito bukas. Galingan ninyo, class, dahil ito ay 50 puntos. Ayan, naiintindihan lang ba ang lahat? Mabuti naman kung gano'n. Paalam mo na mag-aaral.